Ako po si Bong Barandino, 45 years old. Nakatira po sa Bacoor, Cavite po. Nakatapos po ako ng 2 years sa college po, computer technology. Ang naging trabaho ko po noon ay sa delivery po sa isang kumpanya po. Bali, isa po akong courier. 10 years po ako sa kumpanya, trabaho po. Nung una, maganda yung mga benepisyo, yung sahod. Kaya lang medyo nung nagtagal po, yung sahod po kasi nadidelay na po. Kaya parang naisipan ko na lang po na mag-resign po kasi total meron na po kaming business na tindahan po. Bali yung tindahan pong ito sa mother ko po talaga kasi siya po talaga yung nag-umpisa nito. Kaya po nung nag-resign ako, kumbaga sa akin po niya pinahawak yung business. Kasi parang ano rin po family business na po namin. Nagsimula po kami 2016 po. Bali, maliit na pwesto lang po, isang pwesto lang po. Hanggang sa tamagal po, naging okay lang po yung benta. Lumago po siya. Kaya umuha po kami ng 2 pwesto po noon. Kaya lang po, pagdating po nung pandemic, medyo naapektuhan po yung business namin. Humina po yung benta niya. Kaya nag-decide na lang po kami na isang pwesto na lang po yung gamitin namin para at least matipid po sa bayad ng upa po. Bali, ang paninda po namin sa tindahan na to, mga plasticware, katulad po ng mga planggana, tabo, balde. Meron din po kami mga tindahan ng laruan. Iba-iba po, sari-sari din po. Dito na po ako nag-focus sa tindahan po. Bali, ako na po yung nagbabantay. Tinutulungan ko po yung mother ko sa pagbebenta po, sa pagbabantay ng tindahan po. Sa araw-araw po, ang bukas po namin dito sa tindahan, 8 AM po, hanggang nagsasara din po kami 8 PM. Bali, mula umaga hanggang gabi, ako yung nagbabantay, ako yung nagbubukas ng tindahan, ako rin po yung nagsasarado. Yung mother ko naman po, pag halimbawang wala na siyang ginagawa sa bahay, nagbabantay rin po siya sa tindahan, pupunta rin po siya dito. May mga customer po talaga na minsan pag halimbawang kulang yung bayad nila, minsan sinasabi po nila ibabalik na lang. Pag ganun po, hinahayaan ko na lang po. May mga customer din po talaga na minsan nanghihingi din po ng mga discount. Pag nanghihingi naman po sila, binibigyan ko naman po. Sa benta naman po, kadalasan lang po, may mga araw talagang mahina po. May mga araw po talaga na parang hindi ganun kalaki yung benta. Kumbaga, iniisip ko, tuloy pa rin po kahit mahirap. Kasi hindi naman po pare-pareho po yung benta namin. Ang comparison po nung nagtatrabaho po sa kumpanya, sa company po kasi hindi nyo po hawak yung oras nyo eh. Tsaka yung, syempre pati sa income, medyo talagang fix lang po. Lumaki man yung kita mo, yung sahod mo, dahil sa OT, kaya siyempre nakakapagod din po. Parang ilang oras ka sa trabaho, umabot ka ng 15 hours. Tapos, kumbaga araw-araw na ganun laging ginagawa, parang nakakapagod na rin po. Hindi tulad po sa ganitong business na hawak mo yung oras mo. Tapos yung income po talagang mas maayos po kaysa sa nagtatrabaho ka pa sa isang kumpanya. Lahat po ng gastusin namin sa bahay, dito po namin kinukuha, tubig, kuryente, ganun din po sa pang-araw-araw na pagkain po. Sa tindahan po namin kinukuha. Hindi pwedeng sumuko po eh. Kasi syempre ito po yung pinagkukunan namin ng pang-araw-araw po naming gastusin. Kaya kahit po talagang mahirap siya, tuloy-tuloy lang po. Kailangan magsipag po talaga. Ang mapapayo ko po sa mga kabataan po na breadwinner is lang po, huwag po silang sumuko. Lagi nating iisipin na may awa ang Diyos po. Matutulungan po niya tayo sa mga pang-araw-araw po nating struggle sa buhay. Tuloy-tuloy lang po, maging masipag lang po tayo. Ipagtiwala po natin sa Diyos ang ating mga ginagawa. Nakipan po ng sipag at tiyaga, laban lang.